Niwalayan ko ang asawa ko dahil dumaan sa wall ko ang mga confessions na pinapublish mo, ma'am. Kaya naman naisip ko, why not mag-confess din about sa talambuhay ko? 45 years old na ako, tubo Marinduque. Alma ang pangalan ko. May 4 na anak sa pangalawang asawa ko. 18 pa na ako nung makilala ko ang unang asawa ko. Let's just call him Fred. 25 anis na noon si Fred. Guwapo, moreno, may magandang pangatawan. Security guard sa isang bangko. Nagkamabutihan kami ni Fred. Niligawan niya ako at dahil marupok ako, dala na rin ang kabataan ko ay sinagot ko naman agad. Madalas siyang bumisita sa bahay namin noon. Tumutulong siya sa mga gawain ng tatay ko. Madalas ding may dalang pasalubong kaya naman nagustuhan din siya ng mga magulang ko. Lumalabas din kayo paminsan-minsan para kumain, mamasyal at manood ng sine. Maraming beses na nga hiniling sa akin ang pagkababae ko pero never akong pumayag. Gusto ko kasing ibigay yun sa araw ng kasal namin. Alam ko dismayado siya every time na tinatanggihan ko ang hiling niya. Pero pumapayag din naman ako sa hugs and kisses na hinihiling niya bilang pambawi na rin sa bagay na di ko maibigay sa kanya. Tumagal din kami sa ganoong setup hanggang sa dumating yung point na inayon na niya ako magpakasal kahit alam niyang nag-aaral pa ako. Pansin ko na nag-aapura siyang pakasalan ako dahil na rin sa bagay na gusto niyang makuha. Pumayag ang mga magulang ko nang magpaalam siyang mamanhikan. Bagay na kinabahan ako dahil hindi pa ako handa. Tinanong ko si Fred kung bakit siya nag-aapura at sinabi ko din na gusto ko pang makapagtapos ng pag-aaral pero sagot niya mahal na mahal daw niya ako at ayaw niya maagaw ako ng iba. Pwede din naman daw ako mag-aral kahit mag-asawa na kami kaya pumayag na rin ako. Kinasal kami ni Fred. Gabi ng honeymoon namin, magkahalong tuwa at kabang nararamdaman ko. Pareho kami walang saplot ni Fred, nakaramdam ako ng hiya kaya pinikit ko na lang. Pero nagulat ako nung bigla siyang umibabaw at naramdaman ko ang matigas na bagay na nakatutok sa perlas ko. Out of curiosity ay dinilat ko ang mga mata ko at laking gulat ko na makita ang kanyang tayong-tayong sandata na pagkalaki at pagkataba. Imbes na matuwa ako ay sobrang kabang naramdaman ko. Inisip ko na baka umatay ako ng pagpasok ng bagay na yun sa loob ko o baka mawasak ang kuweba ko. Inintay ko may pasok niya at laking pagsisisi ko dahil sobrang sakit ng naramdaman ko. Feeling ko may napunit sa kuweba ko. Feeling ko dinudugo na ako sa sobrang laki ng sandata niya. Napasigaw ako nang sinagit niya ang pagpasok sabay ng mabilis ng paggalaw. Unang gabi pa lang namin pero nakapitong beses na siya. At hindi ko kinaya yun. Dahil sobrang bugbog ang kepyes ko. Pero siya parang walang katapusan ang hilig niya. Gabi-gabi na ganda ng ginagawa niya, walang palyayol. May mga araw din nang ginagamit niya ako maghapon maliban sa gabi during day off niya. Wala siyang patawad kahit may sakit ako. Masyado siyang obsessed sa sex. Hanggang sa mapagod ako sa kamanyakan niya. May mga times din na kapag di ko siya napagbigyan, ay inaaway niya ako at sinasabing may lalaki daw ako. Ilang beses na din niya akong napagbuhatan ng kamay dahil lang sa di ko pagpayat dahil may sakit ako. Masyado siyang makasarili at naging sobrang seloso na kaya naman nagpa siya ako makipaghiwalay sa kanya. Noong unang ayaw niya, pinagbantaan niya ako napapatay niya ako pero kalaunan ay pumayag din dahil nagpakalayo-layo na ako.